Kay unaon nimo sa una atong ginatuon lang kay mga kuan lang example sa MDB ninyo unsa ba di ba kay a beam di ba naman ay mga question na a beam is subjected to 10 kilonewton distributed load mga ingana bitaw what is the moment capacity or draw the shear and moment diagram di ba mga ingana ang questions di ba later on di ba karon nga ga level up na ta makuha nimo ma-realize nimo nga pag ato na nang isagol tanan members unsa ang interaction ana nila di ba for example kita gatunog ta di ba ga kuan ta og gatunog ta sa slab di ba asa pa ingon ang load nga gina-carry sa slab di ba nakapatong man na siya sa beam una mga beams sa kilid i-carry sa slab atong load ipasa na niya sa beam afterwards ipasa sa beam sa columns di ba ipasa na niya sa columns then afterwards ang columns ipasa na niya sa atong mga footings then atong footings ipasa na niya sa soil sa yuta di ba so important jud kayo no ang atong design kay kung naalay mo fail ana sa isa ka time for example sa slab okay pa ka dayon sa imong beam kay naay ni fail kalit di ba magkuha naman din na mag domino effect na nga mupalpak so important kay nga ma-check nato if sakto sila or dili mura na nang kita ba tayo sa pag-aalsa kag libro di ba ang una sa pagkamot nimo oh tong kamot una dayon atong arm ga act as beam columns na atong lawas then footing atong foot then ipasa na sa salog so I hope no nga ma-appreciate na ninyo no nga karon di ay dili ra ni nga basta-basta ra ta nga gatuon pa ta og basta-basta ra ta gatuon sa og kanang mga moment unsa na sila kay later on man good pag mag-accumulate na natanan nato knowledge haya pa din nato sila ma-apply haya pa nato ma-connect ang dots ba nga ingana di ka important to among gatunan sa una so karon mabalik na ko sa kuan sa basic load combinations kasi na idea lang kay gahapon ang utana man ko sa pikas naman siya answer naka-answer mo pod siya okay lang yun mamali no gusto lang ko makadungog sa inyong kanang thoughts kung sa inyong idea sa basic load combinations manawag na lang ko si Kuan sige na kay para napoy interaction ba si Lizette Marie naka Lizette Marie Sir, ano sa ganitong question, sir? Basic combinations, akong wala oh my god wala din ako na share akong screen ba wala, sir. okay sorry so mo ni siya ako pasabot ganiha guys no so pasa si slab beam column foundations og I hope nga na-visualize ato ninyo ko pasabot no so karon balik ta sa basic load combinations kato kong question any idea lang unsa ni siya about Wala ko kabalo, sir, pero in my opinion, kay combination sa mga individual loads like sa dead loads o mga live loads. yes mo gid na siya mo naman na actually ang answer gyud di ba mo gid kanang mga loads nga atong gi-combine kay syempre mag-solve man ta sa ato ang mga mag-solve man ta sa ato ang mga dead load sa ato mga live load di ba after nato na sila ma-solve as engineer ka as designer dili pwede nga kung unsay mo ma-solve maura na siya di ba dapat na tay mga allowance kumbaga in other words allowance mga safety factors o mga dari pag-ingon niya design factor design di ba so muna ni siyang purpose ani kadi mga 1.4 1.2 1.6 di ba kung nanoon ninyo na mathematically unsa na siya diya so kung nako dead load multiplyan ako 1.4 meaning gatagaan ako siya allowance di ba so ma-realize niyo ang codes mo na siya gahatag siya sa atong guide kung unsa ang mga pwede so mo na siya ang basic load combinations no share ta mo no ang pinaka common gyud nga load combination kay 1.2 dead load plus 1.6 live load halos tanan subject no mo gini ang ginagamit mo bining common so timana ninyo kay kanang
mo niya may counter dili man na siya kana memorize kay ihatag man na specify man na for example kung sa inyong trabaho lugar mag structural engineer mo, di ba? Ang request kay pag-calculate kay use section 203-1 of the NSCP chapter 2 design. Oh. So kamo nakaagi mo ni nga subject ay kabalo na ko ana asa na siya pangitaon, di ba? So mangutana na pud kuno unsa inyo nabantayan ani nganong 1.2 dead load plus 1.6 live load nganong mas dako atong allowance kay live load nga ginatag imagine 60% compared kay dead load nga 20% lang no kinsay maka-share sa iyang idea o kuan po na siya no kanang dili ra ni siya sa kani nga common nga load combination imong bantayan no napon na o mas dako gyud ang ginhatag sa mga live kani 1.2 dead 1.6 roof live ay sa LR o roof live load di ba in case nga wala pa mo kabalo natay kuan dari legend di ba so mo ni siya ang common so akong question is ngano sa tingin ninyo yes Ranul please Sir, because live load is constantly changing, so it can change for more or for less. And yes thank you exactly no mo gina siya ang sa live load mas dako ang atong uncertainty kung unsa ang naa diya so mas dako dapat atong allowance no so bright po niya ang naghimo sa atong code na sakto po siya di ba kay ang dead load naara man gyud na diya so budgan niya pa nato siya allowance but mas sure gyud ta nga dili na siya mausab kay kung naaman na gani madungag diya maybe dili gyud to siya dead load di ba live load basin live load to siya kung nadungag siya kay temporary load man siya so magets ninyo ang importance sana so aside na mga dead load live load naa po yung mga lain loads na rin no mag-share lang ko gamay ana pa yung mga earthquake loads kanang gamit pa ka sa kana consider nimong earthquake plus 0.5 earthquake loads plus 0.4 or mga ingana bitaw nga mga loading so na po yung nakabutang dari F so F tanaw to load due to fluids with well-defined pressures and maximum heights di ba if atong ma-realize ano fluid man yang specify dari di general kayo sa NSCP no kay inyo no naon i-search pa na ninyo sa Google ang atong wind or atong air can be considered as fluid di ba kay di-discuss man nata na sa inyong hydraulics nga ang fluid can be water air or mga ingana nga mga material so diya na day pud musulod musulod atong wind load di ba natay wind load ba appeal pero na po specify dari load due to wind pressure pero general po ni siya pili po ni siya sa fluid guys no so ang point rani akong ginayaw-yaw is kanang dapat guided ta kabalo ta nga unsa tong mga gamiton kay in case na mag-design mo sa future unya pananglitan mahugno ang building for some reason na external factor nga wala ka kabalo kung i-demanda ka na mag-present mo sa court as long as mapakita nimo nga nag-follow ka sa code sakto imong computations dili ka mapriso ana di ba parang nahugno to nga ilang defend mo nahulog man to sir ana wala gyud sila mabuhat ana so muna nakatsada sa tong code no so the secret lang to be a good engineer kay follow lang yung codes so mo na anjis na guys o gusto ko mo balik sa katong NSCP no kaniya ato ta sa chapter 2 kay sa chapter 2 naman gud to siya gi-discuss o sa chapter 1 natagog mga idea dito pa ang boring kay nga part gyapon sa NSCP no kanang gina-classify atong mga buildings sa type A ba siya type B type C so unlike sa National Building Code katong pag-classify sa NSCP mas ginagamit siya sa atong field kay applicable po to siya sa earthquake engineering ug daghan pa kay subjects so dari chapter 2 minimum design loads ASEP di man na ninyo unsay meaning sa ASEP guys ha ug daghan pa kay ko mga gusto nga mga lain acronym nga ipakuan sa inyo no ipa-memorize nga balik-balik yun na ninyo madunggan mo graduate na lang mo so sa future mo na ako i-quiz siguro po kana mga listahan ba ug dili ta mo ipa-study ani nga sure ko dili niyo magamit di ba magamit yun niyo example ACI o American Concrete Institute napay AISC American Institute of Steel Construction or something ingana dayon syempre mga kuan po DPWH
di ba, mga basic ra, DNR. Oh. Mutana, sir, ano American, dagan kay American. Actually, atong mga codes, kay giderive ra gid na, bali, kopya ra nato na, gikawat ra nato sa Amerika, dahil gilahi ra nato ang kanang pag, kuan, pag-interpret, kumbaga. But if imong i-analyze, pare-pareha ra gyud. Kay sila, kabalo man ta nga mas advanced sila, di ba? O mas legit man gyud sila. O kanang kita gagamit man tag metric, di ba, metric system, mga meter sila, lahi ila, so converted po na nato, no. So future, memorize tag mga acronyms. So let's proceed, no, dari dapit. So, taas kay inisipin, no, siguro imagine ako kamo ba kung may kuan mo ani first nga kuan nga labot kay sa ulo, nga na pag-usaw na. But sa sige ninyo gamit ani guys, kay murag muna ni ang Bible gyud sa civil engineering. So sugudan na tamo karon, no, og anad. Na to dari general combination of loads. Muna ni siya nga part mo tong muna ni nakabutang dadto. Di ba? Muna to kato sa atong PowerPoint, muna siya. Di ba? Makita ra na ninyo tanan dari kung ma-explore mo. So dari nag-storya siya sa dead load. Mag-storya siya sa dead load kay next man nga slide kay dead loads. Di ba? Nakabalo na taon sa load combinations. Karon i-discuss na sa nato nga, sir, unsa tong mga i-consider nga mga dead loads, di ba? Nga faktoran nato, unsa tong mga dili nato faktoran, di ba? Kay dili man enough ang load combinations lang, di ba? 1.2 plus 1.6 dead live of what, di ba? So according sa NSCP kaniyo, di ba, i-discuss na nato, dead load consists of weight of all materials of construction incorporated into the building or other structure, including but not limited to walls, floors, roof, ceiling, stairways, built-in finishes, etc. Di ba? So, meaning, natay mga dead load yun sa tanan butang. Di ba? Kaya maka-argue man ka nga, sir, ako tao ko, sir, 150 kilograms ko, sir. Tama ko'y dead load. Pero anong gina-consider ko as live load? Di ba? So, in reality, nagika-dead load, pareha sa mga lain materials. But giingon sa NSCP dari yung floors in office buildings and other buildings where partition locations are subject to change shall be designed to support, in addition to all other loads, a uniformly distributed load equal to 1 kilopascal. So, man Chinese paminahon sa kuha, di ba? Rabad kayo sa ulo. So, ang pagpasabot ra na, natay mga walls, di ba? Natay mga slab, natay mga unsa pa diya. Actually, dili na nato na kailangan sila apilon og factor, no, sa ato ang mga dead load. Murag ang priority gyud nato sa kanang praktikalan gyud, beam, di ba, ang beam, column, footing. Muna sila tulo. Important kay nga kana sila ma-factor nato na sila. All other mga things na temporary such as atong mga kuan siguro walls, di ba? Kay partition loads man, di ba, imong naon ba unsa day ang walls, makadungag din na siya sa ato ang structural integrity. Kung imong naon ba, kung ikaw, pero syempre kung bata ka, di ba, imong tanawon ang walls kay plus siya siguro ang gaalsa sa ato ang kuan, no, sa atong second floor, di ba, kay dako gud kayo alsa nga dimension, tanawon lang nimo lapad biya kay ang wall, di ba, lapad kay ang wall. Kung dili ka knowledgeable, dili ka engineer, imong pagunahon na kay dako kay na siya ginatabang. But in reality, imong naon magtukod taon na og building, di ba, kuan naman na columns, beams, footing, o truss ba, di ba mo tindog naman na siya as its own. So ang mga walls day, kasi purpose sa walls nato, di ba, mga partition naman gyud na sila sa ato para mag-differentiate nato ang atong bathroom, atong kwarto, atong kusina. But in reality, ga-contribute gani na siya actually og loading sa ato. Di ba? Murag wala na siya gina-contribute good kaayo in terms of strength. Mapatungan lang siya sa atong mga nasa taas nga slab, di ba? But if ikaw structural engineer ka, dili advisable nga imo na siya i-consider, i-appeal na nimo siya sa imong kanang
sa imong structure nga mo carry sa loads, di ba? You get my point? Kasabot mo sa akong kuan guys. Feedback sa nasabtan na to ninyo. Hello? Yes, no? So, mo na siya ato yung pag-consider o mga dead load o live load. Wala pa na ako gi-discuss unsa gyud. So, mag-move on ta sa kaning next. So, weight of materials and construction. So, ang actual daw nga weight of materials and construction shall be used in determining dead loads for purposes of design. And in absence of definite information, it shall be permitted to use the minimum values in table 204-1, blah, 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 blah. German na sad, no? Kapoy kay basa mga actual. But ato na sabton, unsay pasabot? Ang iyara pasabot guys, kung ikaw designer ka, mag-calculate ka sa mga dead loads, dapat kabalo ka kung pila ang weight ana sa materials o mga lain nga materials kay example ang concrete, di ba kabalo mataga gama sa concrete usually kay 24 kilonewton per meter cube. Amot familiar ba mo ana? Di ba nagagi naman mo soil testing. Meaning alam mo na yung density, di ba? Or yung unit weight di ba kay kilonewton man. Mo na yung unit weight. So depende pod sa depende man na, di ba, sa imong kanang materials testing nimo sa 28 days, 21 days, 14 days, 7 days, depende sa iyahang kadugay na po na siya corresponding strength ug depende po sa imong water cement ratio, lahi-lahi po na siya og strength, di ba? Lahi-lahi ang PSI ang makaya. So pananglitan lang, no? Pananglitan lang. Ikaw engineer ka, nagkalo-kalo kay ka nga kalimot ka, wala nimo gi-measure. Kalimot ka nga unsa imong gigamit. So, ana si code, it shall be permitted to use the minimum values. So, PDDI nga naara tayo gamiton nga values ug muna na siya dari, di ba? So, dari na ta magsugod ay mag-solve na tabay, di ba? Nantay magamit. So, asa man na siya dari dapit? Sir, example lang ha, ibalik na to sa to example katong concrete, di ba? Pagtanaw na to, concrete unsa man tong gamiton dari oh? Di ba concrete kanang stone including gravel, so 23.6 ay kung wala ka kabalo pwede din mo gamiton automatic 23.6 kilonewton per meter cube na dili ka mapriso, di ba? So inana ka import ang code, di ba? Nakay mga pasikot-sikot ba na pwede na automatic na po siya mga lain code ay mga lain mga guides sa to depende sa material live masonry o dili na nako sila isa-isahon guys, no? Ako lang masabdan ninyo to ang point, di ba? Okay na to? Okay na to pag-explain? Yes, sir. Yes. Thank you. So, for now, no, ako siguro i-open sa nako ang floor for questions kay basi nagsiguro og yaw-yaw dari ba dagan man di kay gadagan sa inyong utok bitaw nga ato sana ipang clarify. So please no pangutana mo guys. Sir, kanang i-upload yan ini mo ang imong presentation, sir. Yes, ako na ni upload. Okay po. Thank you. Nagkatawa lagi si Robbie Joy pag si Ala. Na siya gusto i-istorya, sir. Sige, istorya lang. Inyong gikantsawan si Joel kay mo yung pangutana. Di bitaw guys kay questions lang any. Okay pa man ka dili kay siya kanang labad sa ulo. Ako i-leave na nako ang kanang mga subject nga mga structural theory no or mga kuan nga sila gyud ang mag-explore gyud sa solving side ani. Kay kita man gud murag gina-expose lang ta mo ba unsa to mga makita in terms na dahil sa kanang what is the maximum moment, pila ang dead load, definite level load nga itong makuha o pila itong conservative design. Kaya mo man ninyo ma-encounter sa future, sila na bahala na. So, karon while ga-introduce lang ta sa inyong mga curiosity sa inyong brains. So, unsa ni question, sir? So, unsa lugar ang wall, sir? Is dead load or live load? Okay. Tsada kay na siya nga pangutana, no? Kasi naka-mention ka nga it's temporary. Correct me if I'm wrong po.
ang walls kuha na siya kanang kung mag-design ta depende man gud sa ato ang pag-input pod sa software no. Ang ang walls deadload gyud na siya. Di ba mo noon kay dili man gyud na siya mausab. Unsa to ko na mention ganiha nga ang walls kay temporary. Siguro ang akong pasabot sa inyo kay kung di ba kung mag-design ta structurally, dili nato i-part gyud ang atong wall as a member nga mo hold siya o in terms structurally. Nagets inyo difference? Pero kung magbutang ta og dead load, example ang beam ang gigaan siya sa walls, di ba kay naman na sa edge. Ang magpatong ana ang wall, dead load atong ibutang dadto. Dead load, unsay dead load sa wall? I-input nato nga pila 5 kilonewton per meter. Example ay nga na. So na siya dead load. So may I clarify no? Unsa to kung kuan basin nagkalibog-libog la ako pag ingon ba nga temporary ang walls. Yes. Please. Sir, yeah, it's mentioned, yeah, like the walls are dead load bill, sir. But Uh, what if what if uh the wall is na nakasubit niya like something, and usually ma-change bitaw siya depending sa like owner or something. So let's oh, say sige. karon like pwede i-attach dia ang cabinets nga mag kuan og let's say food, and mag-change man na siya. So di may tabanan, sir, dead load, consider as dead load pa siya, or like kuan na siya, live load na siya. Yes. So muna mga ingana ang mga pangutana kung gahulatan no. Kay late kani sa following slides makita nato nga napoy gihatag ang code sa ato nga shortcut na, for example katong ceilings nanay or kay mga wall partitions kato yang dimension nga nay mga ingana. So tanaw nato na sa dari sa slide o sa NSCP muna ning next, di ba? Minimum design dead loads. So napod tayo, di ba, sa atong floor, sa atong finishes, napoy mga covering sa roof and walls. So mao ni siya atong i-solve, guys, na depende sa imo unsa to nga klase nga wall katong example sa iyang question kay specific na kaayo, di ba, nga naay mga magbitay, for example nga na just like what I mentioned siguro kay live load ng mga cabinet nga na. Pero kung ang wall itself lang imuhang istoryahon kay dari ta magbase no kung unsa ang gihatag sa code gani. Siguro confusing pa kay siya no, but later on magamit ta sa software. I hope daw nga maklarify sa inyo ang mga butang kay ngani magod sample sa software ang atong gina-input gyud kay beams, footings ug columns ra usually. Ano man for simplification kay lisod makayog detailed kay nato no. Ang common man gud nga misconception kay kung mag structural analysis ta dapat katong yung unsa itsura sa balay. Di ba, para ma-consider tanan unsay nakabutang diya bisag cabinet siguro may butang diya or mga furniture. But dili ana no kay lisod kaayo mag structural analysis ug ingana. In reality speaking lang lisod yo kayo. So kanang mga slabs, mga walls, mga ingana, dili na nato na siya ginabutang sa structural software as naa na siya dadto. Ginabutang nato siya dadto as loads, di ba? Ginakalculate nato daan unsa na siya kabug-aton ang walls, unsa kabug-aton ang slab. Muna natong ginapatong sa atong beams, sa atong columns. So makita ninyo sa software unya kay beams ra og columns, but gi-factor na to ang mga walls nga nagamit ta sa NSCP unsa na siya pag-solve. So I hope no nga naay clarification na og please no kung galibog pagyapon or napay ilang question, please pangutana sa.
Wala na ba? Wala. So Ranul no, si Ranul sir, I hope no nga nakakuan ko gamay. So if wala pa na wala na if wala na ko na kuan mo question no. Ignan ako ug ato nang kuan, ato nang i-kuan. Basin man gud lahi ang pagka-understand karon pagkasabot na ko sa question ba kay kanang lahi. So ayaw kaulaw ko mangutana patabalik. So before no, before ta mag-proceed no, gusto ko makabalo kung kabalo mo namo gyud nakabutang dari concrete plain o concrete reinforced ug sa una katong gagamit ko sa NSCP, galibog jud ko unsa kong gamiton, concrete plain or concrete reinforced. Naay maka-differentiate sa inyo ha, maka-volunteer unsay difference sa plain nga concrete o reinforced nga concrete. Okay, manawag na lang ko. Sa kuha na lang, unsay kuha sa reinforced concrete. Walay halo ang plain nga unsa. Agabi maro kayo. Plain gani, di ba? Walay sige, unsa nga walay halo og unsa. Sakto siya, walay halo nga unsa. Sige. Si Rodalyn. Ano sir, ang plain concrete sir is reinforced and strong in compression but weak in tension, while ang reinforced concrete sir kay include siya og steel bars to improve tensile strength. Yes. Mo to siya no. Exactly. Mo gyud to siya. Og sakto gyud. Di ba katong gingon ni Alan, walay halo ang plain, walay halo nga bars. Wala pa siya gibot nga og mga bars. Og according pud kay Juridel no, na ay steel ang reinforced concrete sir. So sakto gyud na no kay atong unaw-naon katong dimension pa niya, ang atong concrete kay grabe kay na siya ka weak in compression but strong in tension. So for example, mo ni atong beam, di ba? Imagine na kung magbutang ta og loading diya. Butang ta og loading diya sa tunga. Di ba maka-experience atong beam og deformation or stress? Ka-experience siya og moment sa tunga. May ngani siya, musag siya. So, at this part, kani tension man di ba kani compression, kaka-imagine ninyo nga ang taas kay gakaipit, tas ang ubos kay gakabinat. Imagine na ninyo kung example, kanaya po kanang material o kaning wipes. Imagine na ninyo guys, na di ba mo ana siya. So ang sa ubos nga part kay gakabinat, gaka-experience siya og tension. Then ang taas maka-experience og compression. Ang behavior manggod sa concrete kay brittle kay siya. Meaning dili na siya maghatag og warnings. Once nga ma-reach na niya ang maximum strength, mabuak na siya kalit, di ba? O ma-imagine na ninyo unsa na siya kadelikado sa atoa, di ba? Nga sa nata sa second floor unya naglinog kalit, naka-experience o grabe nga load ang atoang salog. Tas mabuak siya kalit, tas mahulog ta, mga matay ta, di ba? So if walay bakal, mo na siya mahitabo. So that is why gabot nga natog bakal no. Gabot nga natog bakal dari sa ubos. Gabot nga natog bakal ang tension side gabot. Kay ngano man, may imagine ninyo nga pag mabuak ang concrete sa ubos, napay mga gakupot nga concrete sa bar nga dili ta basta-basta matumba or mahugno, di ba? Na imagine na ninyo. Yes, sir. Oh. So mao na siya no ang difference sa ato ang plain concrete o concrete reinforced. So in terms sa context sa unsa tong gamiton, depende na sa unsa imong gina-analyze, which is wala pa man taga storya ana kung unsa ato ang gamiton. Basta kay kung unsa ang ihatag sa inyo nga material mo inyong gamiton. But ayaw mo kabalaka no sa quiz, dili pa ko mag-solve. Dili sa ta mag-solve guys. Siguro sa face to face na ta mag-solve. Karon kay murag concept lang introduction like murag kabalo ko gusto sa mo maminaw lang sa kapoy kay mag-solve pa sa online.
So to kuan pod no, wala question about sa concrete. Wala may question na about sa concrete. Kaya mo ginangutan na nga, sir, what if grabe kaayo ka kanang lik-on ang steel? Di ba kay di ba gahi kaya tong steel? Unsay mahitabo? Sakto kay na question no. Ang tendency man gud basta ang steel nato gahi kay sa ubos. Kaning compression side nato mauna ni siya og kuak. Di ba? So delikado gyapon siya in a sense. So that is why kita sa reinforced concrete nato nga subject puhon-puhon atong ma-realize unsa ka importante nga dapat natay balance nga in a way nga dili kayo lig-on atong steel atong compression bar sa atong compression side sa taas kay kanang grabe ang deformation baka dili sila mag-balance ug kuno naon nato ang pangalan sa subject or sa kwan itself kay reinforced concrete, di ba? Dili man siya kwan, dili siya steel and concrete o dili siya kanang uh, dili siya concreted steel, di ba? So meaning ang concrete kay gi-reinforcean siya og steel, di ba? Reinforced concrete. So concrete gyapon ang bida. So ang concrete gyapon day dapat ang mulabaw, dili nato palabian natong steel, di ba? Kay kung palabian nato atong steel, ma-overdesign pud ta ug madaot pud ta ana sa lain nga butang. Yes, question. Sir, unsa lugay disadvantage anang ano sir, like if kanang mga steel bitaw sir nga nangataya, like malasan lugar ang strength ana niya sir or kanang same ra gihapon sa ano. Oh, tsada kay na siya nga question no. Ang kana magong kataya gina naga po na siya kanang criteria no. In terms lang sa ato siguro sa ato engineers sa ko ma-remember sa tong sa mga solvings kay ang katayaon kay kanang dili kay na siya gakatakol. Why man? Kay ang bar manggod nay certain topic sa reinforced concrete nga ang tawag kay kanang minimum cover, something minimum cover. Meaning ana, ang steel dapat ma-make sure nato nga nasulod yun na siya sa concrete nga ano siya drawing na po. Ang steel ana siya diya, ana siya minimum cover dari nga side og dari nga side. Ya, dari kana o kani. Kani dai sorry. Kani nga side og dari nga side. Nang na siya covering ba dari. Kay ngano man, imagine na ang mga footing nato ma-expose na sa yuta. Grabe ang ras ana. So mo na tong connection sa imong storya no. In reality sa NSCP, giignan ta nga kung footing gani atong gina-design dapat mas dako ang atong covering. Di ba kay mas duol man siya sa mga yuta. So dapat mas mapalayo gyud nato na siya sa kanang mga maka-expose sa iyahan no to through rusting kay nagyo na siya effect sakto gyud ka nagyo na siya effect sa strength sa atong concrete. So that is why before pa lang ana kita engineers gina-make sure na nato nga dili na moabot ana nga point. So mo na nang important kayo nga i-consider nato ang minimum cover. Di ba? Covering. So in practicality dili na gyud na siya siguro kanang mga taya-taya na kanang sa sulod na sa concrete. Napupuy ginatawag nga kanang mga effects of shrinkage in temperature mga ingana nga ma-discover pa na ninyo na napon na sila effects no. So I hope na answer na ko yung question about sa rusting. So to sum it up kay dili kay siya ka topic nga chemic kanang related gid kay sa mohinay ba ang concrete kung mag-rust siya. Sa ko ma-remember dili gid siya ma-discuss. Sa kuan lang siya kanang gina-prevent na nato siya. Mo gitong summary sa answer. So okay ra to. So
darita next no. Kani siya guide di siya gihatag sa ato design minimum densities di ba or unit weight sa mga materials. Karon ang next nga table gihatag niya kay minimum design dead loads. Kani siya gihatag na ni siya diretso na siya KPA, di ba? Kung magbutang tawag loading sa software, guys, dapat naka kilonewton per meter siya. Di ba ang KPA, kabalo man mo KPA, di ba? Kilopascal ba na siya, di ba? So kilonewton per meter squared. So meaning ana kung naay beam ana wala na 3D. Ang area nga iyang kakaigo kay kani sa taas mo man di ba kay diya man gyud ang loadings. Meaning ang load distributed siya sa area kay meter squared gani, di ba? Kilonewton per area, kilonewton per meter squared. So mag-analyze mo kung structure o kabantay mo na inyong mga subject nga MDB, dapat naka-uniformly distributed na siya throughout its length. So dapat kilonewton per meter na siya, di ba? So I hope kabalo mo sa paggamit ano so katong wala na lang kabalo kay example dapat ma-distribute lahion akong color dapat ma-distribute man ang loadings dani nga side. Dani. So para ma-distribute na siya, mahimo na siya ingani, dapat imong i-multiply ani nga side, di ba? Sa pag 3 meters ni siya. So dapat multiply ni mo 3 meters, di ba? Makancel ang meter, mawala ang square, so ma-distribute na siya. Magamit na siya sa ato ang mga solving o sa atong software. Mo na siya ang loadings per beam. Ug later on na makita ninyo unsa na siya ka-important nga ipang-convert na to sila una. Kay mo mo na mabasa gud sa software gud. So kani siya nga slide next. Depende gid no, depende sa ato ang need o sa atong gamiton nga concrete, lightweight, medium weight, normal weight, which is self-explanatory na guys, di ba? Dili na nako ikuan. So napunto yung innovation si Slater Young, di ba? Na from normal hollow blocks kay naka-create sila og light panel ba to. So kikit sa NSCP pod nailay depende gyud na sa timpla no. Depende sa timpla nimo sa imong water cement ratio sa kadaghan course unsa man namo gyud mga ingon 1:2:3 meaning 1 meter cube nga course or 2 meter cube din nga sand 3 meter cube basta mga ingana nga mga combination. So depende ana imong timpla maka-reach po kag certain different ka mga classification sa concrete. So humana tag storya dead load no, magstorya sa tag live load. So mo ni akong pasabot nga makita gyapon nato eventually katong question ni Sir Ranuldo nga nagyapon tay guide dari sa in terms sa atong live load. So nanay cheat code kumbaga example office use. Ginatagaan na ta diretso nga pili na nato gamiton ang 2.4 kilopascal uniform load. So meaning every meter squared, di ba? Kay kuanda, KPA, kilonewton per meter squared. So every meter squared, pili ta mag-apply og 2.4 nga kanang load. So kani siya, muna siya tong guide. Kung tanawon po nato, mas magka-importante ang atong structure, mas magkadako ang iyahang dapat nga ihatag. So example, manufacturing o heavy. So dapat understood nato nga mas dako dapat ato ang allowance. Mas dako siya og ginahatag ang code nga na siya kalikod. So kani example ni Sir no nga saan ta pag-solve but dili sa ta mag-solve karon guys. So wala po na ilabot sa inyong quiz no. Tudloan na lang sa siguro ta mo sa face to face. Kung saan na to mag-try para mas ma-appreciate ninyo ba mag-try ta og gamiton ni nato. Example lagi problem 100 mm concrete slab is needed to be kuan. So muna na atong next. So next is wind loads, di ba? Aside sa dead load, live load, napo important kay nga factor ang wind load, di ba? So kadungog na mo og leeward og windward side, kadungog na mo ana. Guys. Kadungog wala. Wala. So ang structure maka-experience siya og wind load. Ang side nga maka-experience siya og kana nga loading tawag siya kay windward side. Ang
baliktad dayon kay Leeward. Kung gusto na ninyo ma-imagine, pwede na ninyo i-search sa Google, no? Kung saan ang site. O ganong giingon ko na. Kay kani magud nga terms, murag mo ni sila ang important kay ba nga inyong magamit bitaw when you talk about wind loads. So mo lang na no, mo lang na kung di ba sa basin sa quiz, mo lang na kung pangutana. Simple lang kayo. Kay ga-introduce raman ko dari. Wala man ko solve. Kung magpa-solve pa ko ninyo dari ay wala na. Murag maabtan yung tagdugay kayo. So dari nga part example mga ingani din natong mga ipang solve di ba? Mo ninyong ganahan dili. Sige. Siguro ingana sa future. Pero karon no, ato asang ipang-apply atong mga natun-an through software. Tapos so, grabe no kay imbis mag-drawing pa taon na kay mag-structural analysis na ta diretso. Advanced kayo mo. So, sa ito kong button, as data. So, if inyo mabantayan, ang akong software, kay crack lang, di ba? Anak ko sa inyo, gimension ako nga, mahal kaya ang license. O, kanang, dili mo po practical, no? Kung dili good profitable sa imo as engineer, na mabawi nimo ang imong igasto sa license, di ba? Mag-crack na lang ka. Unless structural engineer gid ka nga kailangan gid ka license kung dili kay mag-preso mag-present kag mga project na wala man kay license. Ang ako man for example sa akong context ug kamo po siguro sa future ko dili pa mo big time kay kamo tig-analyze but amo pirma na ana o na sila kanang license kay ma-present ang inyo na structural engineer. Pero kwarta gyapon na guys. So unsay maka-differentiate sa inyo? Di ba kay pag-graduate, imagine na pag-graduate ninyo, daghan kay mo civil engineers. Siyempre, dapat na agad mo yung edge. Di ba? O magdula gid na sa skills o sa knowledge. But the more mo skills, the more good ang possibility na daghan opportunities, di ba? Sa softwares. O aside na kay ang knowledge put, di ba? Mo, di ba kay kung magtrabaho ka, lisod kayo nga kanaray mong work kay gamay yung starting, di ba? Kita pag-graduate tanan, kung kuan naman gyud magdula naman gyud kung paswerte ay di ba or dili. So kung gusto nimo i-less ang imong chances nga kanang diya ka mo magsalig sa paswerte ay i-improve gyud imong skill. So magsugod na ta kay daghan kayo yo si sir no. Sama na. Sama na gyud. So kani science center na lang. So, kinsay nakasulod na sa Xavier University, guys? Kinsay nakasulod na? Raise hand lang, raise hand. Okay. So, kabalo mo sa building nga Science Center? Raise hand lang, kabalo mo sa nga building. Wala mo kabalo na. So, ang Science Center kay mo na siya pagsulod na to no. So, sa Xavier University Science Center. Magis pa ni. O kani. So sa pagsulod nimo ang left side kanang dako kay nga building kanang usually diaga pa picture mo na ang Science Center. So maghatag lang ko og context gamay no kung unsa ni siya nga nag-model mi ani. So katong gaskila pa ko, ang among thesis kay kanang mag-investigate mi sa structural fragility or sa seismic fragility sa 7 ka buildings sa Xavier University. Ngano man, abot ko nakabalo mo, but kanang ang Xavier man gud ibalhin sa Manresa, di ba? Katong campus of the future lagi daw lang ingon. So daghan kay pang demolish nga buildings. However, due to kanang historical heritage lagi daw nga ginapaglalaban sa mga kanang generation nga boomer sa kuan kailangan magpabilin ang uban mga buildings kay sayang pud biya di ba nabay kuan dia ana home sa mga Japanese sa una katong ay sa mga Pinoy nga nagtago sa Japanese sa una para sa Campion Hall. So kana sila nga mga buildings guys grabe na kay nakakaraan. So therefore, kung magstay pa sila there for much longer, there is much more need para sa atong studyhan sila, di ba? So that itself, ma-apply na to atong
atong structural knowledge or sa atong mga skill nga ato ana silang i-analyze, then i-present nato sa board of committee sa unsa ba diya sure ba di ba? So kana sa inyo basin ano may idea karon di ba unsa inyong i-thesis sa future, di ba? Basin ganahan mo mga ingani or ganahan mo mga water structures, pero ako itself ganahan ko structural guys, di ba? Okay, abot lang mo lang gyud lahi man ta. So ang first step gyud kung mag structural analysis ta guys kay i-drawing na to atong kuan ato ang model. Syempre di ba unsa man nato i-analyze kung wala tay drawing, so unsay necessary dapat natay plano, natay building plans, natay atong gi-mention ako ganiya dapat natay as built plans kay mo man na siya atong i-drawing para mas accurate pud ang atong analysis, as much as detail as possible dapat naa na siya diya. After na to ma-drawing, di ba kay gina-explain na lang ako sa inyo ba kay wala man tay time no nga mobalik kita from scratch. Diretso na to sa unsay ma-relate na to sa katong gipang discuss na to sa NSCP dari. So after nimo mag drawing, syempre mo nang assignan ang mga dimension sa beam, sa columns, unsa na siya ka dako, unsa na yung mga bar sa sulod, automatic na po na sa software. Unfortunately, dili na ako ipakita sa inyo no kay dili related sa atong i-discuss. But mo na siya ang step. Dayon afterwards, pwede na din ta mag-assign og atong mga load combinations, di ba? So mo na to atong gipang discuss, guys. Pwede ta mag-set daan og unsa atong load combination. So for every dead load, gusto ko 20% ang allowance. For every live load, gusto ko 60%. So dari na mo na tong buhaton. So example dari sa define, i-define na to atong load patterns or load combinations. So nanay standard dari no nakabutang 1.2 dead load plus 1.6 live load. So what if mag-add ko og bag-o combo? O mag-add ko dead 1.4 ana o dayon live load 1.7 for pananglita, then hindi po ko mag-add og earthquake ko, di ba? Gusto ko 0.5 ana dayon daghan pa kay ko pwede i-add dari, di ba? So pananglitan kana na lang sa for demonstration na. So kani modify na kung pangalanan ako kung wombo combo muna akong ultimate combo sa akong analysis, di ba? Di man niya mailisan. So ingana, so naa tay giset nga load combination sa atong structure. However, di ba just like what I mentioned sa inyo ganiya, unsay pulos ana kung ang combo lang, ang scale factors lang itself, di ba dapat naagi load na present mismo dadto kay mo man to yang scale. So that is why mag-assign ta og kanang mga loads sa atong structures, sa atong members, sorry. So mga beam depende sa load nga atong ma-calculate no. Mas-skip na nato actually karon kanang gipang solve nato nga unsa ka bug-ato ng wall ingana. But for the sake of demonstration, ato na lang na siyang kanang patakan na lang nato values ba. Kay for later pakita na to, ipara na to ang analysis, di ba? Magkiyo-kiyo man na unya. Makakuha din na to, mugawas din nakalit ang mga shear in moment o kanang what is the most vulnerable part sa building, iyan na lang diretso ipagawas. So, di ba? Nice kayo ba? Ma-appreciate na to ba nga? Karon atong pag-eskwela di ay grabe kay kalisod. But sa trabaho di ay kay nanatay ka na shortcut na, di ba? O ang nakakuan lang kay dili man pud nimo ma-appreciate yun ang easy part kung wala ka ni agi sa hard part. O dili pag kay nimo siya ma-appreciate kung wala nimo na fully love ang concept behind sa civil engineering. So after nato na define, assign na nato. So first select, hindi ka mag-select sa folder, select na ko ang beam, mga beam. But time consuming kina siya no. Fortunately, ako pag limpyo ka mo buhat, dapat naka-group na nadaan. So select na nato tanan beams, naka-group na siya. Select beams. So, beams back. I-highlight na tanan beams. Di ba? I-highlight na tanan beams. So, magpakita ta og sample computation lang. Sample computation. Example, ang katong gikuan sa NSCP nga gamma concrete kay 23.6 kilonewton per meter cube. Di ba? Ang pasabot ana kay per meter cube, meaning on all directions of the beam kay gaka-expose siya og 23.6, di ba? Kay per meter cube man, di ba? 3-dimensional o so sa tanan direction, di ba? So dapat akong giingon sa inyo kung mag-assign ta, dapat naka-distribute lang siya on one side sa iyahang length nga kanataas, yung longitudinal direction.
Kay mo man na siya assignan nato, makita ni nato nga galaray din na ang load diaw. Ma-apply siya. So for example, di ba? Di ba para mawala ang meter cube, dapat multiply na to siya meter squared. So meaning multiply na to siya area. So unsa nga area? Dapat kani nga area, cross sectional area. Kabalo man siguro mo ana, di ba kada agi MDB. So pananglitan nga akong beam nga gi-input diri kay 0.3 meters tas kani 0.4. So meaning ang ako ang weight sa ako ang beam, dead load niya kay 23.6 times 0.4 times 0.3. Kuha na din na siya per kilonewton per meter. So kalkyo na to 23.6 times 0.4 times 0.3. So 2.832 kilonewton per meter. Diba? So na tayo ma-input diya nga dead load by. So 2.832 ha, timan-an to ninyo. So pili ta mag select group, select na to ang beams. Assign na to siya og load, the frame load. Pero dili siya ma-click kay naka-lock, kalimot ko nga naka-lock man ning science center. So lahi nga building atong i-analyze no. Ako sa ikat ang Google Meet kay nag-warning na siya sa ako ang expire, tas mag-create ko, join lang mo balik. Dali na